Ang atin pong text ay makita po natin sa Acts 8:26 to 27. Acts 8:26 to 27. May isang anghel ng Panginoon na nagsabi kay Felipe, pumunta ka agad sa timog at sundan mo ang daan na mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Ang daang iyon ay bihira na lang daanan. Kaya umalis si Felipe at doon ay nakita niya ang taong taga-Ethiopia. Pauwi na ito galing sa Jerusalem kung saan siya sumamba sa Diyos. Mataas ang kanyang tungkulin dahil siya ang pinagkakatiwalaan ng kayamanan ng Kandase. Ang Kandase ay reyna ng Ethiopia. Ang Panginoon po magpala sa mga talatang ito na ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Ito po yung ating big idea. God does not just send us to places. Minsan naisip natin, bakit ako dito hinayaan ng Panginoon na mapatira? Bakit ako napunta sa church na ito? Bakit bigla na lang akong napalipat sa aking mga pamilya? So, God does not just send us to places. He sends us to people intentionally. May plano ang Diyos bakit natin napuntahan o kaya bakit natin nakasama mga taong ito. And many times, yung mga assignment na akala natin ay parang maliit lang, it looks small, becomes eternally significant. Yung parang ang liit-liit lang naman ito, parang nagkausap lang kami ni kapatid, nagkausap lang kami ng aking kamag-anak, ng aking kaibigan. Pero yung pala merong eternal impact ito, merong eternal significant. Marami pong mga Kristiyano po ngayon, hinahanap po talaga nila yung purpose nila sa buhay. Okay? Pero dapat po maintindihan po natin kung hinahanap po natin yung purpose ng God sa buhay natin, dapat willing din tayo na ma-interrupt sa ating ginagawa. Amen po ba? Alam po ninyo, kadalasan, meron po tayong mga parang sobrang engaged po tayo in one particular career in our lives. Tapos naghahanap po tayo ng purpose. Di ba kung minsan parang may ginagawa tayo, we are so busy doing those things. Tapos sabi natin, parang hindi ako nasa-satisfy. Parang meron talaga akong longing, meron akong hinahanap, parang I feel empty, parang kulang. It is not enough. Pero alam po ninyo, minsan ayaw natin bitiwan eh. Dapat po, willing din po tayong ma-interrupt ng God kasi merong ipapagawa ang God and then you will find yourself na meron na po tayong purpose at nakita na po natin ito. Okay? Ang kailangan lang po mga kapatid talagang sumunod po tayo sa Panginoon. Gusto po natin talaga na matutunan po at makita yung layunin ng Diyos para sa atin. Minsan, hindi po tayo kailangan maging very comfortable. Kaya po minsan ayaw natin bitiwan yung mga bagay kasi komportable na po tayo doon eh. So minsan dadalhin po talaga tayo ng Panginoon sa isang simpleng pagsunod, one conversation, okay, one person, one journey, okay, one act of kindness to someone, one stranger on the road. Alam po ninyo, minsan biglang magkakaroon ng malaking impact yung buhay natin. Ito po mga binabanggit ko, baka hindi pa connect-connecta sa isip ninyo. Kasi yung istorya po na binasa po natin, ang mapapansin po natin dito, sumunod po si Philip sa Panginoon, pero one conversation lang sa isang hindi niya kilala, alam niyo, nagkaroon niya eternal impact. One invitation, alam po ninyo, pwede magkaroon ng eternal impact. One act of kindness, meron ka lang ginawa ng mabuti. Alam po ninyo, meron pong eternal impact ito. Di ko alam kung natatandaan niyo pa, madalas kong illustrate. Meron daw isang babae na magpapakamatay. Sabi niya, magpapakamatay ako, yung kauna-unahang tulay na madadaanan ko, lulundag ako.
kapag wala akong nakasalubong na nakangiti sa akin. Sabi ni Princess kanina, palapit ako, Pastor, nginitian kita. Bala ko pa naman tumalon kanina, pero nginitian ako ni Princess. Okay, sobrang babaw, no? Sobrang babaw. Sabi natin minsan, one conversation, one encounter. Etong babaeng ito, one smile lang no? Isang ngiti lang. Sabi niya, lalakad ako, papunta sa tulay, tatalon talaga ako dyan pagka walang tao na ngumiti sa akin. Tanungin ko po kayo, kung kayo nakasalubong ng babae, patay o buhay? Patay o buhay? Oh, sino yung buhay? Yan. Sino yung patay? Sino yung walang pakialam? Grabe kayo, hindi ko alam kung tatawa, ngingiti ba kayo o hindi. At least meron naman po talagang pag-asa na mabuhay yung babae na yan. So minsan sinasabi natin, para mga one simple act of kindness, it will change everything to people's lives kapag meron po talaga tayong ginawa. Yung story po ni Philip, nagre-remind po sa atin yan na hindi natin kailangan ng platform, hindi natin kailangan ng microphone, hindi natin kailangan ng big stage. All you need is sensitivity and obedience to God. Yun lang po kailangan po natin. You only need sensitivity. Kailangan lang po maging sensitive tayo sa kilos po at galaw sa puso po natin ng banal na Espiritu. So tingnan po natin yung mga realities of being sent. Mga realidad, katotohanan kung tayo po ang isinugo ng Panginoon. Realities of being sent. Ang number one, being sent may cause your comfort. Being sent may cause your comfort. Pag tayo po ang inutusan ng Panginoon, kapag tayo po ang isinugo ng Panginoon, malamang minsan maiiwan po natin yung konting comfort po na na-experience po natin. Okay? Na nakataya po doon talaga yung ating pong very comfortable na kalagayan. Yung minsan namamahinga tayo, pero minsan parang challenge talaga tayo ng Lord na huwag ka na mamahinga, gawin mo itong pinapagawa ko. Acts 8:26, Now an angel of the Lord said to Philip, Rise and go toward the south to the road that goes down from Jerusalem to Gaza. This is a desert place. So, si Philip, alam po ninyo ginawa niya? Iniwan po niya yung crowd. Iniwan po niya yung momentum. Iniwan po niya yung visible success. Maganda rin po siguro, bigla ko lang naisip, i-explain ko po sa inyo yung story po nito. Di po ba si Jesus ay nag-resurrect? Nung mag-resurrect po siya, nung nasettle po ang lahat ng bagay at naniwala na po ang kanyang mga alagad, pinagbilinan po niya ang mga alagad, huwag kayong aalis ng Jerusalem. Hintayin ninyo ang pagbaba ng banal na Espiritu. Sabi po sa Acts 1:8, You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and Judea and to the ends of the earth. Ano po yan sa nakasulat? Acts 1:8. Alam po ninyo, dumating po sa kanila ang banal na Espiritu. Tapos po, ginamit po talaga sila powerfully ng God. Si Peter nag-preach, 3,000 people are being saved, na-transform yung kanilang buhay, sinurrender ang buhay sa Panginoong Jesus. Tapos po, anong verse po yan? Acts 1:8. Tapos po, Acts 8:1. Yung Acts 8:1, iyan na po yung kaganapan ng sinabi ng Panginoon sa Acts 1:8. Kasi po yung 8:1, nangalat po sila. Na-scatter po yung mga mananampalataya kasi pinag-uusig sila So nagkahiwa-hiwalay sila para iligtas din naman yung kanilang sarili habang sila ay nagpapahayag ng salita ng Panginoon. At itong si Philip, niloob po ng Diyos na magtagumpay ang kanya pong ginagawa. So, marami po siya na-experience po na success dito po sa Samaria. Meron pong revival that was happening.
At meron pong crowds na nagre-respond po sa Kanya. At ang miracles na handyan, miracles were taking place. So, suddenly, nahandito si Lord, bigla po siyang inuutusan para lamang po sa isang tao. Nakuha po natin mga kapatid, na meron siyang magandang ministeryo, nagre-respond yung crowd, nahandyan na po yung momentum, marami pong nananampalataya, pinagtatagumpay ng Panginoon ang kanyang ginagawa o yung kanyang ministry, but suddenly, God spoke to him. Meron po inuutos ang Panginoon, iiwanan mo yung crowd na mukhang tagumpay na tagumpay ka naman. Ibig sabihin, parang meron ka isang crowd na inaalagaan, tinuturuan, pero uutusan ka lang ng Panginoon para sa isang tao. Pero alam po ninyo, obedience is greater than visibility. Yung pagsunod natin sa Panginoon, alam po nyo, hindi lamang po doon sa mga visible things na nakikita po natin, away from our comfort, away from applause, away from familiarity. Kuminsan, di ba, parang ang sarap din, no? May malaking crowd, ang daming nakikinig sa atin, pinapalakpakan po tayo. So, yun na rin yung comfort natin. At least wala kang kalaban doon, di ba? Yung merong big crowd na nananampalataya lahat, tapos nagpipreach ka, wala nag-uupo sa iyo, walang galit sa iyo, pinakikinggan ka lang. Siyempre, yun yung very comfortable ministry po natin. Pero alam po ninyo, not every divine assignment will make sense immediately. Meron po talagang mas malalim pa pala minsan na unfamiliar na iuutos po sa atin ng Panginoon. Now, an angel of the Lord said to Philip, "Rise and go toward the south to the road that goes down from Jerusalem to Gaza." Meron pong added commentary pa dyan, yung Gaza daw, this is a desert place. Isang desyerto yung kanyang pupuntahan. Gawing south, sa gawing Laguna, gawing Batangas, yung kanyang pupuntahan. Pero ito po ay disyerto sa kanila pong kapanahunan. So, may mga pagkakataon po talaga, ang kalooban po ng Panginoon is not convenient for us. Kaya nga, hindi po lahat nakakasunod no? Kasi hindi naman po convenient lahat na inuutos ng Panginoon. So, minsan, ang utos po niya is beyond comfortable. Hindi talaga magiging komportable po tayo. Pero ito na po yung mga next level of purpose natin. Sino po sa atin yung parang tumitingin ng mga next level pa natin? Pwede po ba natin taas ang kamay natin? Yung next level pa talaga, mga kapatid. Hindi lang ito, naniniwala ako, hindi lang ito. Wala po sa edad yan, mga kapatid. Sa totoo lang, wala po sa edad. Ako po sa edad ko po na to, niniwala pa po ako sa mga next level. Okay? Minsan may mga nag-i-invite po sa akin, parang hindi ko man inaasahan. Sabi ko, wala naman talaga akong puhunan, kundi kakyutan lang. Pero sabi ko, ba't ako na-invite dito? Bakit ako mag-i-speak dito? So, minsan ganun no? Parang may next level ka pa pala. Parang, kuminsan, etong career na to siguro, ano na to? Eto na lang hanggang tawagin ako ni Lord. Ako, mga kapatid, masyado pa po kayong bata para isipin natin na parang eto na lang yung aking gagawin hanggang sa tawagin tayo ng Panginoon. Meron pong next level of purpose na pwedeng magsimula pa ang Panginoon muli sa atin. So, yung comfort natin ngayon, hindi po yan ang end ng pwede po nating gawin. Ano pa ang lesson na pwede po nating makuha doon po sa verse na yon? Dapat po natin din makita na ang success, ang tagumpay is not always assigned to stay. Success is not always assigned to stay. Yung tagumpay ka dito sa isang bagay, parang hindi lang yan ang kakaririn natin na tututukan natin. Baka meron pang another thing na ito parang mas pwede pang bigyan ka ng Panginoon ng another success, another victory.
dapat nating maisip mga kapatid, don't settle for anything less. Paano kung gusto pa talaga tayong bigyan ng Panginoon ng victory, no? Victory after victory after victory. Hindi po prosperity gospel ito Pwede po talagang mangyari po yan sa atin. Okay, at least kasi meron din naman po talaga tayong parang downside, di ba? May mga failure. Pero kuminsan, pagka gusto talaga ng Panginoon na sunod-sunod, ma-attain natin yung tagumpay. Nandiyan naman po talaga yan. And that is our next level. Alam po ninyo, pagka ang Panginoon, may mga moments na inalaw ang Panginoon sa buhay natin ng isang bagay, yan po talaga magfa-flourish po yan sa mga kamay natin. Tama po ba? Alam natin si Joseph, no? Si Joseph, lahat ng hawakan niya, di ba? Binibless ng Panginoon, pinagtatagumpay ng Panginoon. Kaya po minsan, ang isang success na meron po tayo sa kasalukuyan is not your final destination. Kasi meron pa pong mga next level. Alam po ninyo si Abraham, siya po nasa isang tahimik na lugar, okay? Kasama po niya yung kanyang mga in-laws, pero tinawag pa po siya ng Panginoon para maglakbay, no? At bigyan po ng lupain na kung saan siya po ay pagpapalain ng Panginoon. At doon sa lugar na yun, sabi niya, I will bless you, I will multiply you, pagpapalain kita. Si Moses, alam natin, si Moses naampon na po ito, inampon at nasa palas na po siya. Pero kailangan po niyang pumunta ng disyerto, okay? Tapos po, i-train siya ng Panginoon doon and eventually maging napaka-importanting instrument po niya para po magpalaya ng mga tao. So let's follow where God is leading us. Hello mga kapatid. Let's follow where God is leading us. Kung saan po tayo dinadala ng Panginoon, manalangin po tayo, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Isaiah 55:8-9. Sabi po, for my thoughts are not your thoughts, declare the Lord. Sabi ng Panginoon, yung isipan nyo, hindi ko isipan yan. Isipan ng Panginoon iba, mas malalim sa atin pong alam. Hindi po natin alam ang lahat ng bagay, kaya nga po we are deceived. Nadadaya po tayo, nai-scam po tayo, mabilis po tayong maniwala sa mga fake news kasi nga hindi naman natin alam talaga. Hindi natin lubos na alam kung ano. Hello mga kapatid, hindi po natin alam Kaya po sa Panginoon po tayo magtiwala, manalangin at umasa. Pangalawa po, being sent requires availability. Kung isinusugo po tayo ng Panginoon, dapat available po tayo. So, being sent requires availability. Sabi po sa Acts 27:a, and he rose and went. Sabi po sa Acts 8:27 sa NIV, so he started out. Nagsimula na po siya. So siya po ay tumayo at siya po ay pumunta kung saan po siya inuutosan ng Panginoon. So si Philip hindi po nakipag-argue, hindi po siya nakipag-negotiate, hindi po siya nag-disobey, wala pong delayed obedience po sa kanya. Alam po ninyo, minsan po mga kapatid, yung pong disobedience, parang nakatago lang po yan sa nakatago lang po yan sa delayed obedience. Yung kuminsan nakikipag-argue lang tayo sa Panginoon, pero iniisip natin, Lord, send somebody else. O kaya, Lord, baka sawaan mo na, nautusan ako kasi yung pakikipag-argument natin kay God. So parang tumatagal din yung timetable po natin. So inutusan po siya ng Panginoon sa isang desyertong lugar, isang desyertong daan, a place that looked empty. Mukha namang sino ang ma-encounter ko ditong tao.
Wala naman siguro ditong tawag dyan, prominenteng tao na pwede ako makasalubong, unnoticed, inconvenient, and humanly speaking, it did not make sense na iiwanan ko yung malaking crowd na nakikinig sa akin. So why leave these crowds for only one person? Meron pong momentum, yung momentum po na yan, pupunta ako doon, uncertain pa po ako. Pero ito na po, fruitful na po yung nangyayari dito. Pero si Philip, wala na pong delay, wala na pong questions, hindi na po siya humihingi ng explanation sa God. So hindi na po siya nanghingi, hindi na po siya nag-demand ng guarantees. He simply moved with obedience when God spoke. Sumunod lang po siya kasi sinabi na ng Panginoon sa kanya. Mga kapatid, parang ang layo natin dito kay Philip, no? Sa totoo lang, malayo tayo. Kahit ako po personally, di ba, ang dalas nating may argumento tayo, Lord, ganyan nakikipag-transact tayo kay Lord. Lord, aalis lang ako, isettle mo muna to. Panginoon, iiwan ko lang yung bahay ko, bigyan mo muna ako ng 2 kabang bigas. Di ba, yung mga ganyan. Di ba may tayo parang ang feeling natin, sigurista talaga tayo. Pero hindi po yun ang faith no? We should live by faith and not by sight. Hayaan po natin na mangyari yung pinapagawa ng Panginoon, sundin po muna natin siya, and that is faith. And many times, yung mga delayed obedience na yan is hidden disobedience. Nakatago nga lang po. So, minsan ay gagawin lang po natin isang bagay when we fully understand, when we feel ready, and the outcome benefits us. Pagka ito, magbe-benefit ako, ay sige na lang din, tutuluyan ko na to. Pero tinuturuan tayo ni Philip na ang obedience talaga, hindi mo kailangang hanapin talaga yung complete details nung inuutos sa atin. So maraming mga tao, ang hinahanap nila ay position, hinahanap nila ay influence, hinahanap nila siguro microphone, hinahanap nila ay impact. Pero iilan lang po talaga yung ready o meron pong availability. So God is not looking for gifted people. Maganda po mga kapatid kung gifted ka na and then available pa po tayo. But at the end of the day, sa mata po ng Panginoon, between gifted and available, mas pipiliin po ng Panginoon yung available at mas gagamitin po niya ito. So He is looking for responsive people. Yun po yung hinahanap ng Panginoon. Yung nagre-response po, yung tumutugon po kaagad sa Kanya before God can use you with influence, dapat po na-test na din po ng Panginoon if we are responsive to His call. Natatandaan po ninyo yung Isaiah 6:8? May familiar po ba kayo mga kapatid sa Isaiah 6:8? Sabi ni Isaiah, "Here I am, Lord. Here I am, Lord. Send me." Di po ba? Ang ganda po nitong verse po na to. After po niya makita yung glory ng God, yung kadakilaan ng Panginoon, sabi, "I saw the Lord high and exalted." Nung makita po niya ang kataasan ng Diyos, eventually, sa bandang huli, sabi po niya, sa verse 8, "Here I am, Lord, send me." So kapag si Lord ang nagsabi ng go, hindi na po natin kailangan ng Google Maps. Amen po ba mga kapatid? Hindi na po natin kailangan ng budget proposal. Hindi na po natin kailangan ang 4-year plan. Di po ba mga tao ngayon masyado nang matalino. Nasaan ang 4-year plan mo? Nasaan ang budget mo? Yan, ang laki niyan, ang liit niyan. So, minsan nahanap natin yung mga Google Maps para i-direct tayo. Iniisip natin, papunta doon sa direction po natin. Alam po ninyo mga kapatid, sa paggawa po ng plano, dapat po
malinaw po mismo yung atin pong values. Hello mga kapatid. O, turuan ko po kayo na magplano. Dapat i-establish po muna natin yung ating values. Kahit po may vision po tayo, kapag wala po tayong values, hindi po may-establish yung ating vision. Ulitin po natin ha, dapat po meron tayong values, dapat po establish po yan. Ano ang pinapahalagahan ko sa kasalukuyan? Tapos, may pangitain na po tayo, may dinidream na po tayo. Pero pag dito pa lamang po, sira na po tayo, wala po tayong matibay na values, hindi na po mangyayari po itong vision. Kasi after vision, dapat po meron na po tayong vehicle. How to get there? Paano tayo makakapunta doon? So, yun na po yung kailangan po natin. Kaya po, dapat ay ipagkatiwala po natin sa Panginoon yan. Yung values, siyempre, dyan po na-establish po yan. Yung kalapitan po natin sa ating Panginoon. Number 3 po, being sent means trusting God's preparation. Being sent means trusting God's preparation. Pag tayo po ang isinugo ng Panginoon, naniniwala tayong may preparation na ginagawa ang God. Amen po ba mga kapatid? Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Kasi nga na po noon, tawag yan, meron pong iniisip ako na salita. Ayun, very comforting po yan mga kapatid, na uutosan ka ni Lord, tapos ang akala mo uncertain. Pero ang dapat magbigay sa atin ng comfort, pag inutosan po pala ako ng Panginoon, meron na siyang piniprepare sa kabilang end. Gumagawa siya sa buhay ko, pero gumagawa din siya doon. Sabi po sa Acts 27, yung unang bahagi o pangalawang bahagi, and there was an Ethiopian, he had come to Jerusalem to worship. Yung babahaginan niya ng salita ng Diyos, galing na sa worship, sumamba na, pinrepair na ng Panginoon yung heart nito. And in Acts 8:28, ang sabi, and was returning, seated in his chariot, and he was reading the prophet Isaiah. Yun. Binabasa po niya yung book ni Prophet Isaiah in the Old Testament, of course. So, preparado na po itong tao. Alam po ninyo, ang hirap pong kausapin ng mga tao na iba yung lingwahe nila. Mahirap po yung kausapin yung mga tao na iba yung values nila. Mahirap pong kausapin yung mga tao na twisted yung mind. Pero ito, mapapansin po ninyo, spiritual yung sadya ni Philip sa kanya, spiritual yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya para share ng taong ito. Pero yung tao pala galing na sa worship. Okay? Ang problema lang dito po sa Ethiopian po na to, hindi po niya naiintindihan ang kanyang ginagawang pagsamba. Meron po palang gano'n na sumasamba lang, pero walang lalim, walang depth yung kanyang ginagawa. Palagay ko nakaka-relate din po tayo. Hello mga kapatid. Nakaka-relate din po tayo na pwede palang dumating po yun sa atin. Nasa church tayo pero walang lalim. Ako nakaka-relate po dyan kasi nung pong mapasama po ako sa mga born again sa evangelical, nanliligaw lang naman talaga ako eh. Yan, si Ate Tess, lagi lang po kung uupo doon sa likuran kung saan siya umupo. Tapos medyo yung program sa church, medyo pupunitin ko po yon. Sumusulat-sulat ako. Natandaan pa po siguro ni Ate Tess. And that time, high school ako, meron akong may steno subject. Meron po ba kayo, inabot niyo po ba yan, may steno? 4th year or 3rd year, meron po tayong steno. Yung mga kumuha ng secretariat, meron po niyan eh. So sanay po ako mag-steno, susulatan ko po si Ate Tess ng steno para kung biglang maharang ng nanay niya, safe na safe, di ba?
Hindi naman alam ng nanay niya, mga bilog-bilog lang yon sa mga curve-curve, okay? So, sinusulatan ko, pero kami na nagkakaintindihan po noon. Ba't ba ako napunta ron? Kasi nga, pwede palang pumupunta ng church, iba naman ang motibo no? Wala pang lalim. But eventually, ang God hindi po papayag na hindi po gumawa ng paraan sa buhay natin. Nakakarinig tayo ng salita ng Diyos Amen po ba? At ano sabi po sa Bible, faith comes from hearing and hearing the Word of God. So kapag narinig po natin salita ng Panginoon, lumalalim din po yung ating faith sa Kanya. Kaya ito pong going back to this story, ito na po, pabalik na po siya, nakasama na po siya, and he was returning, seated in his chariot, and he was reading the prophet Isaiah. Hindi lang po niya ito naintindihan. So, in other words, ito pong tao pong ito, seeker na po siya, no? Searching for an answer. Meron ganun talaga. Parang pupunta ka ng church, pero parang nagsisik ka pa rin, meron kang hinahanap, meron kang gustong maintindihan, and you feel spiritually hungry. Gusto mo talagang may makain, di ba? May matanggap ang iyong, tawag yan, nagugutom na kaluluwa. And Philip arrived at that moment, exactly, kasi inutusan nga po siya ng Panginoon. Ang Panginoon, hindi naman po yan nahuhuli. And He prepares the heart of that Ethiopian sa kanya pong pagdating. Ito po, tandaan po natin, no? Tayo po na ginagamit po ng Panginoon in the ministry. You don't force the ministry. You don't force the ministry. Ang ministry, hindi po natin yan ipinipilit. Okay? Ang Panginoon na po mismo ang nag-orchestrate niyan. Wala pong nagkataon lang. Okay? It is divine appointment from the Lord. Heaven orchestrate divine appointments. Alam po ninyo, ang evangelism, it becomes powerful when you realize that God reached the person before you did. Bago pa lamang po tayo papunta dun sa tao, nangusap na po ang Panginoon sa kanila. Ang pang-apat po mga kapatid, being sent to one can impact many. Ito po mga kapatid, ang revelation na maganda. Minsan, yung inutos sa atin ng Panginoon, isinugo lang tayo sa isa, pero ang impact po niyan para sa marami. Sa Acts 8:27, tingnan po natin, balik-balikan lang po natin itong verse na to. And there was an Ethiopian, a eunuch, a court official of Candace, queen of Ethiopians, who was in charge of all her treasure. He had come to Jerusalem to worship. Alam po ba ninyo, itong Ethiopian eunuch na ito, may impluwensya po siya. Official po siya. Senador po ito, hindi. Usapang senador kasi ngayon, mga senador. Ayan. Nasa majority po ito, mga kapatid. Court of Official of Candace. Yung Candace po, sabi ay Queen of Ethiopian. Siya po ang namamahala ng kaban, ng yaman, ng reyna. Okay? Ibig sabihin, may impluensyang tao po ito. At sinasabi po sa tradisyon, hindi po ito ordinary traveler. Kaya nga po sa tradisyon, sinasabi, yung pagkalat ng gospel throughout Africa, ito po ay dahil doon sa encounter po nitong Ethiopians kay Philip. So one conversation, one road, one soul, massive impact. Isang pakikipag-usap lang sa isang daan, isang kalsada, isang kaluluwa, pero meron po itong massive impact sa higit na mas maraming tao. So, never underestimate small obedience. So, Jesus Himself
Nakita po natin, He left the 99 para hanapin po yung nag-iisa na nawawala. Minsan, ang iniisip po natin mga kapatid, that is only one person, isa lang naman yan, pwede nang pabayaan. Pero ang Panginoon naghahanap po talaga ng kahit isa para sa generation po na ito, para maging kagamit-gamit sa higit na mas marami. So, ministry is not always measured by crowds. Sometimes heaven celebrates one transformed life. Panglima po, and last na po mga kapatid, being sent requires sensitivity to the Spirit. Pag isinugo po tayo ng Panginoon, nangangailangan yan ng sensitivity sa kilos po ng banal na Espiritu. Sa Gawa 8:29-30, sinabi ng banal na Espiritu kay Felipe, puntahan mo at makisabay ka sa kanyang karwahe. Kaya tumakbo si Felipe at inabutan niya ang karwahe. Narinig niyang nagbabasa ang opisyal ng aklat ni Propeta Isaias. Tinanong siya ni Felipe kung nauunawaan niya ang kanyang binabasa. So, fast forward na po tayo mga kapatid. Nung sumabay na po si Felipe, narinig nga po niya, pero hindi po naiintindihan nung eunuch yung kanyang binabasa. Dumating na po ba kayo sa point na ganyan? Nagbabasa po kayo ng Bible, hindi niyo man naiintindihan? Ang lalim po kasi, no? Without the leading of the Holy Spirit, walang revelation. Minsan, parang ano ba yung sinasabi nilang ang sarap basahin ng Bible? Mukhang nakakaloko lang. Parang masisira ang ulo ko kababasa ng Bible, hindi ko maintindihan. Pero alam po ninyo, just like the eunuch, ganun din, hindi po niya maintindihan. Pero in-explain po sa kanya ni Philip na ang tinutukoy po sa binabasa po niya ay si Jesus. Ito po ay hula sa darating po na New Testament that Jesus will sacrifice Himself on the cross for the salvation of many, for the salvation of people. Alam po ninyo, nung maintindihan po ng eunuch, sabi niya, agad-agad nakakita po ng tubig, nagpabautismo kaagad kay Philip, yun pong eunuch po na ito. So, ang tulin pong ng mga pangyayari. Minsan, alam po natin, di ba, parang ang hirap po nating sabihin na go. Kung minsan gusto pa natin hinihimas, meron pong encouragement. Naghihintay pa po tayo ng mga signs, palatandaan mula sa langit bago po tayo kumilos. But the Holy Spirit says, go, speak, approach, follow, leave your place. At sundin po natin yung inuutos po niya. So, ang banal na Espiritu, nagre-require po yan ng movement, nagre-require po yan talaga ng pagkilos para po sa atin. Ang kilos po ng Holy Spirit, hindi lamang po para po tayo magkaroon ng emotional experience dito po sa church. Di po ba ganyan, di ba pagka Sunday, nagkakantahan tayo, parang nahipo ako ng Holy Spirit, nanlamig talaga ako, nakaramdam ako ng lamig, ganyan, parang nag-chill ang aking habang umaawit, habang nagpe-pray, nagdadasal, nakaramdam talaga ako ng special touch from the Lord, mga ganyan, di ba? Parang sobrang tinitingnan po natin yung mga extraordinary ganyan. Yan po yung experience lang na gusto po natin. Pero ang Holy Spirit, hindi lamang po yun ang gustong gawin po sa atin. Nagre-require po siya hindi lang ng emotional experience, kundi po tayo inuutusan po ng Panginoon. So hindi lang po emotional, missional as well. Inuutusan po tayo ng Panginoon outside the church. Sabi po sa Romans 8:14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Isipin po natin, ano ang pinagagawa sa atin ng Panginoon ngayon? Nagre-resist po ba tayo because of inconvenience?
Sino po yung one person na inilalagay sa atin ng Panginoon na pwede po tayo mag-minister? Tayo po ba ay sensitive sa Panginoon na willing po tayo ng interruption, ma-interrupt sa atin pong normal routine for the week? Available po ba tayo na mag-speak with boldness kung kinakailangan? At alam po natin yung ating simpleng pagsunod. Sabi natin, one simple conversation, one simple act of kindness, one smile to other people, pwede pong magpabago po ng maraming bagay sa atin pong kapaligiran, sa atin pong society. Pwede pong ang tinitingnan po natin ngayon, yung assignment natin ngayon, it may look impressive, pero kung tinawag po tayo ng Panginoon at sinesend po tayo ng Panginoon, sumunod lang po tayo, bigyan po tayo ng Panginoon ng puso na available, sensitive, and obedient. Pwede po ba tayong tumayo mga kapatid? Tayo po ay mag-pray. Panginoon, maraming salamat pong muli sa inyo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo po mga salita. Salamat po, Panginoon, na ang inyo pong isipan ay higit na mas mataas kaysa po sa aming isipan. Meron po mga bagay na pwede po kayong ipagawa. Minsan sa amin parang nakikipag-argue kami kasi ang tingin namin parang mas okay itong ministry, mas okay itong career na to. Pero baka meron, Panginoong, parang napakaliit pero may eternal impact. Meron pong massive impact, Panginoon. Ang kailangan lang po, sumunod po kami sa inyo. Dahil nga po kayo yung sovereign God, mas kita po ninyo ang pwede pong mangyari. Salamat po sa katuruan na ito. Salamat po sa inspiration of your word. Patuloy po na magpabago ng amin pong perspective. Magpabago po ng amin pong isipan. We should think outside the box. Hindi po kami, Panginoon, na nadodominate lang noong pong amin pong mga unang natutunan, kundi naapektuhan din po kami, Panginoon, ng lalim ng inyo po mga salita. At willing po kami mag-unlearn dahil po meron kayong bagong ibinibigay, Panginoon, na revelation sa amin. Salamat po, ito pong aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.